Ito ang aking Toyota Corolla. Papalitan ko siya ng bearing sa una. Pero bago ang lahat, i-atras ko muna siya para maipihit ko ang kanyang posisyon. Dapat ang posisyon ng kanyang unahan ay nasa harap. Kaya i-atras ko muna siya mula dito sa aming parking. Lalabas ko muna at saka ipipihit ko paharap. Medyo maganit pihitin ang manibela nito dahil ito ay Toyota Corolla Small Body EE90. Naka-manual po ang steering nito. Kaya wag na kayong magtataka kung bakit medyo gigil na ang pagbihit ko sa manibela nito. Pero ang kagandahan lang nito, Toyota Corolla Small Body EE90, pag ito po ay nananakbo na, ay para na din pong naka power steering. Napakaganda ng kutsing ito. Kaya nagustuhan ko din na ito ang kunin ko na maging kaswap ng aking motor dati na si AZ150. Kailangan ko kasing kalasin tong gulong na to. Gawa nang tatanggalin ko yung kanyang bearing. Iangat ko to. Pag naiangat ko yan, hindi natin alam kung kailan natin matatapos. Kaya kailangan na posisyon ng ganyan para hindi tayo makaabala. So ayan, pantay ko lang manibela para pag kinalas natin ay nakadiretso siya. Tapos yan, dadyakan na natin yan. At saka isa pa sa gagawin ko dito sa kutseng ito, ay yung kanyang kanyang tambutso. Kailangan ko siyang palitan ng gasket. Okay naman tong kutseng to, ayos naman ang kanyang andar. Mahala ang ay singaw. Yan. Okay, gagawin ko lang, kalasin ko yun. Wala akong gamit. Kunin ko lang ang jack. May jack tayo dito. Laging kailangan natin pagka tayo magtatanggal ng gulong ay kailangan nating iangat ang sasakyan o jakan sa ilalim. So pag dadyakan nyo sa ilalim, pwede nyo nang luwagan yung tornilyo ng gulong para matanggal natin. Pero dapat tanggalin muna yung malaking tornilyo sa gitna. Ang ginawa ko dyan ay tinanggal ko muna yung gulong, tapos tinanggal ko yung pin, tapos saka ko siya binira. Gawa ng pagka hindi mo gaganunin, hirap siyang tanggalin, lalo't mahigpit na mahigpit, hindi siya kaya ng impact wrench. Hindi ko na pinakita para hindi humaba. Tapos tanggalin natin yung gulong, ikalang natin sa ilalim ng sasakyan para kung sakaling bumagsak ay may nakasuporta sa atin, hindi tayo maipit. Tanggalin natin yung dalawang tornilyo ng brake caliper. Gamitin nyo ng impact wrench para mas mabilis. Pagka hindi nyo ginamitan ng impact wrench ay magtatagal. Mahirap magpihit yan, gipit dyan. Medyo gipit na nga dyan yung impact wrench, medyo tukod. Kaya lang ay ginawa na lang natin ng paraan. Yung katulad niya isang tornilyong yan, hirap tanggalin. Tapos tanggalin nyo ang brake caliper, ibaba nyo siya sa lupa. Pag hindi kaya, tanggalin nyo yung kanyang pin na nakasabit para umabot siya hanggang lupa, para hindi mapresa yung hose. Kung napresa kasi yung hose, pwede mabaltak siya, maputol. So bibili pa kayo ng panibago nyan, medyo mahal din yan, tsaka original pa yan. Sayang naman kung mapuputo lang basta-basta, dadagdagan pa ang ating gastos. So pagtatanggal nyan ay kailangan yung dalawang tornilyo lang
pinakikita ko, kaya lang naka-welding yung isang tornilyo, kaya kailangan tanggalin natin yung buong shock kasama yung spring para hindi na natin siya kalasin. Sa pagtanggal naman ng brake ng preno, yan disc brake, kailangan gamitan natin ng puller. Ang ginagamit lang dyan puller ay 12 tornilyo, dalawa, para itulak nila palabas yung disc brake. Birahin nyo lang ng impact wrench at lalabas na yan. Katulad yung ginagawa ko. Yan, okay na yan, lumabas na. Dalawagan na. Tanggalin nyo ulit yung 12. Dalawagan. Tapos ibaba nyo sa gilid. At ako makikita nyo ay chinecheck ko, hinahawakan ko yung kanyang lining, ay napakakinis pa. Napakaganda pa nitong kanyang disc brake. Disc brake ba ang tawag dyan? Basta hindi ko masyadong kabisado yan. Alam niyo naman na tayo ay sa motor lang, pero binabanatan na din natin tong kotse, tong 4 wheels. So kailangan natin tanggalin yung kanyang joint, ball joint. Pupukin lang natin ng martilyo, tapos yan, matatanggal na yan. Tapos meron pa yan sa ilalim, tatanggalin din yon. Tapos para makalas ng cover na to, pinaka-ulatan, kailangan natin na Tapos meron din ang flower na allen para matanggal niyo yung pinaka-cover ng preno. Cover lang yan, pinaka-lata. May 3 tornilyo na allen, flower. 5 yata ang laki nun. Tatanggalin nyo lang yan. Tapos tatanggalin natin yung 2 tornilyo dito sa ibabaw ng shock. Tapos mahuhugot na natin yung pababa. Kaya lang meron pang isang ball joint dito sa ilalim. Kailangan din nating matanggal yon. So ayan, tinulungan ako ng aking anak para mahugot. At ito na yung ating palitan ng bearing. tatanggalin, yung may bearing. Ito. Ngayon na to. Ang lakas niyan. Kaya ninanakbo. Tapos may tatanggalin lang tayo dito yung isang circlip, pinakalakyan ng bearing para hindi siya mahugot. Umagasin na yung pinaka safety. Tapos hindi ayaw nating magpa-machine shop, nagtitipid ka tayo, ginamitan na lang natin siya ng pinukpok na lang natin, sarili naman natin to. Ito talaga ginagawa ng mga nagdi-DIY para makatipid. Ang ginagawa ay dinadaan na lang sa pagpupukpok. Pero kung ay DIYers kayo tapos nakapag-assemble kayo ng pinakamaliit na machine shop, pwede yun. Gagamit lang tayo dito ng malaking pala ng impact wrench. Basta magkakasya dun o magtatapat dun sa bearing, pwede na yan. Palu-paluin lang natin. Tsaga-tsaga lang, lalabas din yan. Ito kung makikita nyo ay medyo mahirap magkalas. Kailangan mong tsagain na matanggal. At naman hindi pa uso yung mga machine shop na yan. Ginagamit lang talaga, ganyan eh. Ngayon na lang yung machine shop na yan. Lalo na pagka ikaw ay nasa malayong lugar, tapos ang machine shop ay malayo din, ay di kaysa naman pumunta ka sa machine shop, ay di daanin na lang sa tiyaga para matapos lang ang gawain. Itong trabahong ito mga boss ay talagang masasabi natin na mahirap talaga. Tala ko ipapamasin shop mo yan, mabilis lang yan, hindi mo kailangan magpokpok. Kaya nga lang, syempre lalim na. Ay iniisip natin dito ay budget. Tiyagaan na natin, kahit medyo mahirap, tiyagain na natin.
Ganun talaga. Tulad nga ng sinabi ko, ngayon lang nauso ang magpa-press. Dati naman wala yung press na yan. Pine-press lang talaga yung sadyang mahirap na ikabit. Pero pagka ganito, kaya pa naman sa pokpok. Pwede yan. Mapapansin nyo, kanina pa nga ako magpupukpok o nagpupukpok. Ngayon lang siya natanggal. Tiga, nakuha natin sa tiyaga. Ilang palo naman yun eh. Ganun lang naman, ilang pukpukan lang matatanggal na siya. Isang buong. Tanggal. Tay, banda na ako. Okay. So yan. Dahil natanggal na natin to, maghahanap na lang ako nito kung saan makakakuha. Kung meron sa Chaong, pagka wala, ay di update ko na lang kayo pagka meron na. Kaya hanggang dito na lamang ang video ito. At kita-kita tayo sa susunod na video. Kailangan natin to. Kailangan natin to. Yan. Ito importante. Nasan lang natin. Dahil ito yung pagbabatayan ng bibilhin natin. Nandito yung serial number niya o part number. Nandito. Yan. Tapos dito naman ay wala. Gasan ko na lang to para malinis, huwag nang punas-punas. Okay, nakabili na tayo ng bearing at ito na yon. Ayun, sa video ito ay magkakabit naman tayo ng bearing. Yan naman ang ating makikita sa inyo para magasani views din. Double check natin kung tama. Tama naman. I-actual natin. Actual tayo. So halos sakto naman siya. Okay naman. Nakakabit ko lang to at okay na tayo. Sa pag-install mga boss ng bearing ay ginamitan ko siya ng butane para lumuwag yung paglalagyan ng bearing. So ano, kung hindi natin papainitan yan ay medyo sikip yan. Kaya ang ginawa ko, pinainitan ko. At yun na nga, madali nating naipasok yung bearing. Medyo pinas forward din natin para hindi tayo magtagal. Ang ginawa ko dyan, ayan, naipasok ko na agad. At nagkaigi na. Ayusin lang natin. Double check. Tingnan ko may dumi. Check sa kabila kung okay na. Pasensya na kayo sa ating camera. Gawa ng ating camera ay nakalagay sa ating dibdib. Wala tayong cameraman. Sana ay pagpasensyahan nyo na. Pagtyagaan nyo na ang aking video. Babawi ako sa susunod pag nagawa ulit ako ng video. Gawa ng first time kong nag-vlog ng yung ating camera, action camera ay nasa ating dibdib, naka body cam. So yan, may nilagay na tayo doon yung kabilang part ng bearing.
Sa magkabila po kasi, natatanggal yan. Yung kanyang pinaka-housing. Tapos ilagay na natin yung oil seal. Hindi na ako nagpalit dyan ng oil seal. Gawa ng okay pa naman yung kanyang oil seal. Yun yung kagandahan ng magagawa ka ng ikaw lang sa sarili mo. Para mas nakakatipid ka. Katulad nito, kung ito ipapagawa natin, ay hindi ko alam kung magkano ang ating magiging gastos dito. Pero dahil sa ako nagawa nito, ang kanyang bearing ay 850. Tapos pagpalagay natin na sa akin gumawa, sa sarili ko, ay bayaran nun ko ang sarili ko ng 500, ay di nakakahalaga lang ng 1,250. Pwede na natin gamitin ang long nose bilang circlip. Pagkakabit nung kanyang, tawag doon? Pagkakabit ng circlip, pwede nang yung long nose, gawa nung akong pangkalas ay hindi ko agad nakita. At saka yung kanyang pinaka circlip, pwede naman gamitan ng long nose. Tapos punasan natin ng kaunti at ikabit na natin ang oil seal sa likod. Gamitan natin ng martilyo. Ang pagpukpok dyan ay maingat, patamaan nyo lang yung dapat tamaan para hindi mayupi yung kanyang grease seal o oil seal. Maingat na pagpukpok lang mga boss. Tingnan nyo mabuti. Saka kung mapapansin nyo, hindi na natin tinanggal yung kanyang shock. Gawa ng, dun nga sa unang video, nakita nyo naman na yung dalawang tornilyo na yun ng shock ay naka welding yung isa. Kaya hindi ko na tinanggal. So isusunod naman natin tong pinaka hub nya. Hub ba ang tawag dyan? Hindi ko sigurado mga boss. Gawa ng tayo ay ang lagi naman natin ginagawa ay motor lang. Pero dahil tayo ay may kotse, tayo na rin ang gumawa. Pasasaan bagat matututo din tayo. Pero siyempre sa pagkakalas niyan, ayan, madali lang naman yan. Basta't may idea kung paano mo siya kalasin, paano mo kabitin. Ganon din naman yan. Kung paano mo siya kinalas, ay di ganon mo din siya ibabalik. Ganon ang ating trabaho, ganon ang ating technique. So ikakabit na natin yung kanyang pinakahub, yung may tornilyo. Lagyan lang natin ng kaunting langis. Tapos sa ilalim niyan, may kalang yan mga boss na socket na makakatukod doon sa bearing. So, Hindi pwedeng walang nakatukod dyan. Yan. Yung socket na pangkalas ng torque drive, yan yung nakakalang sa ilalim. Pagka lang siya. pinuwersa natin o pinupok natin, mamaya yung kanyang hub ay nakatukod siya. Pupukin lang natin ng bahagya. Ingat din sa pagpokpok dyan mga boss. Hindi basta-basta pokpok ang ginagawa natin dyan. Tapos gamitan din natin ng socket na kasya at tutukod doon sa bearing. Yan namang socket na ginamit natin yon ay napakatibay nun. Kahit yun ay pukpukin natin ay hindi siya masisira. Keep. Siguro matitipak pero hindi siya mayuyupi sa pukpok lang. So itutuloy lang natin hanggang sa yan ay dumiretso na sa ilalim. At yun na nga, ikakabit na natin. Ito yung mahirap na parte eh. Yung kasama yung shock. Kasabay mo siyang ikakabit. Ay wala tayong magagawa. Ay yun ang nangyari sa ating shock. Kung kakalasin naman natin yan, magdodoble-doble pa tayo ng trabaho. Mantalang kung kakalasin na lang natin dun sa ibabaw, 3 tornilyo lang naman, ay magtiis na lang tayo. So yan, tsinaga ko siyang ikabit. Pinilit ko. Makikita nyo naman kung gaano ako nahirapan. Pero hirap na kaunti lang naman. Napadali ang ating trabaho. Dahil biro na magkakalas ka pa ng tornilyo na winilding. Tapos ipapa-welding mo uli sa susunod o bibili ka ng tornilyo panibago. At yan na nga, ikakabit lang natin yan. Pag naikabit na natin yan, ay magiging okay na. Pero panoorin nyo na lang ang video ito at tingnan nyo kung paano ako nahirapan. Itinatama ko kasi siya dun sa ibabaw yung pinagtutornilyohan ng shock.
tinatama ko siya, gano'ng mabigat dyan, ay solo lang ako, walang taga-tornilyo. Hindi na rin makuha ng camera dahil nga yung camera natin ay nasa dibdib. Naka-bodycam tayo, kaya hindi ko makunan yung ginagawa ko. Pasensya na. So yan, nakapa ako, naikabit ko yung isang tornilyo. At nung maikabit ko na nga ay nakahinga ako ng maluwag. Sadyang tiyagaan lang talaga. Sa pagmimekaniko, kailangan talaga matyaga ka, hindi ka mainitan ng ulo. Dapat nag-i-enjoy ka lang sa ginagawa mo. Hindi pwedeng init-init ulo dyan. Pag mainit ang ulo mo, ay hindi ka pwedeng magmekaniko. Mahirapan ka, gawa ng maraming bagay sa pagmimekaniko, lalo na sa pagkakalas ng tornilyo. Minsan lahat ng paraan ginawa mo na wala pa rin, yung pala meron pang isang solusyon, tiyaga. Tapos yan, bibirahin ko siya ng impact wrench. Tinatamad na ako at umangat na nga. Ilagyan ko na din ng isang tornilyo at yung isa pa bibirahin natin. Okay na. Tapos punta naman tayo sa ilalim. Ikakabit natin yung kanyang hub. At lumayo na naman ang ating camera. Hindi ko na napansin. Pasensya na talaga mga boss. Bawi ako sa susunod. At ito na nga. Kinakabit ko na yung kanyang ball joint. Magkabila, pati yung sa steering. Kinakabit ko na din. Pok ng kaunti. Ilagay natin yung tornilyo. At pihitin natin yung latang yan. Dahil yan ay merong tornilyong 3. Alin na flower, 5. Yan ang posisyon yan. Tapos yan ito tornilyohan natin, huwag natin kakalimutan. Yan ay hindi ko naman nakalimutan. Naikabit ko yan. At yan na nga. Ay tapos na pala. Okay. Tapos na. Nakabit ko na yung gulong. At i-road test na natin ngayon. Tingnan natin kung may naugong pa. Naugong pa ang bearing. Yes. Gagawin pa ako dito yung sa tambutso, yung gasket, primary gasket. So, tingnan natin kung meron pa siyang ugong. Sana wala nang ugong yung ano, yung kanan. Sana kaliwa lang. Kaya na lang. 850 din eh. Uy, bukas. Wala na. Ang problema, ba't may nalagotok na ganun pag naliko? Ayos na ang bearing eh. Wala na. Walang problema sa kanan. Kaliwa lang talaga ang ugong. Yun o. Feeling ng andar niya.
katulad dati na ugong. Ay ngayon wala na. Hindi na nakakahiya sa pasahero. Wala sa kanan, sa kaliwa lang talaga. Ang problema ko na lang ngayon, tambutso, gasket, kakabitan ko. May pangkabit na, hindi ko palang nakakabitan. Papabalik na tayo dito. Sir, ano, dati pag bumilis na ganito yung ingay niyo, wala. Wala na. Sarap. Kinis ng andar. Dati dinig na dinig kayo pagka ganyan. Ngayon wala na. So yan, okay na. At dito na natin i-endingan itong video ito. Masyado nung mahaba. Sarap. Hey! Next, kita-kits tayo dyan sa Batangas sa July 10. Salamat po from Engineer John ng Lucena City. Yun o. So mga boss natin dyan na nagbe-birthday at nagbe-birthday pa.